Sa araw na ito, ating aalamin ang pangunahing paliwanag tungkol sa Islam. Marami sa atin ang nagtatanong, ano nga ba ang Islam? Ano ang kahulugan ng relihiyong ito, at ano ang naituturo nito sa atin tungkol sa sandaigdigan at sa ating layunin sa buhay? Mahalagang maunawaan natin na ang sandaigdigan na ating tinitirhan ay may kamangha-manghang sistema at kaayusan. Lahat ng bagay ay gumagalaw ng may layunin, at ang Islam ay nagbibigay paliwanag kung paano tayo, bilang mga tao, ay bahagi ng napakalaking plano ng ating lumikha, ang Allah. Kung ating isipin, walang pamilya ang maayos na namumuhay kung walang pinuno. Walang bayan ang maaaring manatiling maunlad kung walang pamahalaan. Ang lahat ng bagay sa ating sandaigdigan ay umiiral sa pamamagitan ng isang napakahusay na plano. Hindi ito nagkataon lamang. Ang tao, bilang maliit na bahagi ng kalawakan, ay may bahagi sa plano ng dakilang lumikha. Ang Allah, na siyang naglikha ng lahat, ay hindi tao, hayop o halaman. Hindi siya estatwa o anumang bagay na ating nakikita. Siya ay mas higit pa sa kanyang mga nilikha. Siya ang lumikha ng lahat at nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilalang. Ngunit paano natin makikilala ang Allah? Maraming paraan upang makilala siya. Isa sa mga ito ay ang pagninilay sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran, ang kalikasan, ang mga bituin, ang ating sariling katawan, lahat ng ito ay patunay ng pagkakaroon ng isang lumikha. Bukod dito, ipinadala ng Allah ang mga propeta at mga banal na pahayag upang magbigay ng patnubay sa sangkatauhan. Ang mga propetang tulad nina Adam, Noah, Abraham, Moses, at Jesus, sumakanila nawa ang kapayapaan, ay nagdala ng mensahe ng Allah. Ngunit ang huling propeta, si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay dinala ang kabuuan ng mensaheng ito, na kilala ngayon bilang Islam. Ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Ito ay pagpapatuloy ng mensahe ng mga naunang propeta. Ipinag-uutos ng Islam ang paniniwala sa kaisahan ng Allah at ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Ang mga aral na ito ay nagbibigay linaw sa ating buhay, tinuturo nito na ang pananampalataya ay dapat makita sa ating mga gawa. Ang Islam ay relihiyong nagbibigay ng laya sa tao mula sa pangamba at pamahiin. Sa pamamagitan ng palagiang paggunita sa Allah, nauunawaan ng isang Muslim ang kanyang lugar sa sandaigdigan bilang tagasunod ng kalooban ng Allah. Ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman sa Islam ay ang banal na Quran. Ito ang huling pahayag ng Allah, at dito mababasa ang mga aral na gabay sa pananampalataya, kagandahang asal, at relasyon ng tao sa Diyos. Kasama nito ang mga hadith, ang mga salita at gawa ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na nagbibigay ng karagdagang paliwanag sa mga turo ng Quran. Sa pamamagitan ng Quran at hadith, naitatag ng Islam ang mga prinsipyo ng katarungan, ekonomiya, pamahalaan, at batas na naglalayong magbigay ng patas at mapayapang pamumuhay. Ang pananampalatayang Islam ay nagbibigay kahulugan at direksyon sa buhay ng tao. Hindi lamang ito isang relihiyon ng pagsamba, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang paniniwala sa Allah at paggawa ng kabutihan ay nagdadala sa atin patungo sa tamang landas. Ang direktang ugnayan sa Allah ay bukas para sa lahat at hindi nangangailangan ng tagapamagitan. Sa Islam, tayo ay itinuturing na isang pamilya sa ilalim ng kapangyarihan ng Allah. Walang puwang dito para sa pagkakakilala ng natatanging tao, dahil ang lahat ay pantay-pantay sa mata ng Allah, at tanging ang mga matuwid na gawa at paniniwala ang magdadala sa atin sa kanyang awa.